Mga kalahi, no? Good evening. Good evening sa ating lahat, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po si Kalahing Saban, no? Patuloy po tayo sa punto komentaryo, no? Punto komentaryo natin ay talagang iko-komentaryo po natin itong video na ipi-play ko ngayon dahil ito pong video na to medyo para akong napaisip talaga ako dahil sa video ito na parang nagugulat talaga ako sa video na napanood ko ngayon. Maiksi lang na video, patungkol po ito sa plano talaga. Mayroon pa pala itong plano talaga. Ito si Rodrigo Roa Duterte, ang former president, no? Nung ano talagang para ako ngayon napaisip ako, nasabi ko sa sarili ko na mabuti nga na parang naunahan yata itong pangyayari dahil alam naman natin talaga ito pong former president natin talagang napaka tigasin talaga, no? Tigasin talaga, no? Yun talaga ang pagkikilala natin sa ating former president Rodrigo Roa Duterte, na kung saan talaga ay takot na takot yung mga nakakilala sa kanya kasi kriminal talaga, no? Ito pong video natin pong panoorin, mga kalahi. Ito po'y talagang mamulat talaga kayo, no? Kung ano man kayong partido, DDS ka man o kakamping o loyalista o neutral, talagang dito talaga parang maunawaan mo na buti na talagang nakulong talaga itong si Rodrigo Roa Duterte. Kasi kapag patuloy siyang nanatili na may buhay pa siya, tapos dito sa Pilipinas, hari-harian talaga itong taong ito. Ito po, mga kalahi, talagang ipapakita ko sa inyo na video. Ito po yung maiksi lang. Kaya lang, ito mamulat at talagang magugulat ka talaga sa plano pa lang itong taong ito, no? Hindi naman natin sabihin na isang pagbibiro, no? Dahil kilala naman natin itong si ang former president na hindi naman ito komedyan, no? Kung ito po'y magbiro talaga, ay talagang tutuhanin talaga, no? Ay talagang gagawin talaga niya, no? Malaking pagkakaiba naman yung komedyan lang, no? Dahil nasa bibig lang yun. Ngunit kilalang kilala sa buong Pilipinas itong former president na hindi ito komedyan, na hindi talaga siya hindi niya tutuhanin dahil kilalang kilala itong presidente na talagang mamamatay tao talaga, no? Bagkus siya talaga mismo ang nagsalita o nagsabi sa kanyang sarili na ganyan talaga siya, no? Papatay talaga ng tao. Ngayon, mga kalahi, nais ko pong panoorin ninyo ito. Ito po'y maiksi lang. Kaya lang, halaga ito, napaka-importante na malalaman ng tao ang klaseng leader na to, para na may at tayo po'y mamulat. Hindi talaga natin pagbigyan pa ng panahon o hindi po tayo papayag na magbalik talaga itong mga klaseng mga politiko, no? Kapag itong klaseng politiko ay magbalik sa Pilipinas sa harapan ng Diyos, alam naman natin na mayroon talagang Diyos o may kapal na may-ari, no, sa bawat buhay, no? O kapag ganito talaga ang leader na parang walang kinatatakutang Panginoon, hindi natatakot sa Diyos, no? Kasi itong pagpapatay, ito po talaga ay ayaw at bawal, at saka mahigpit na pinagbawal po ito sa Diyos at sa kanyang salita. Na ibig sabihin, hindi yun allowed, no? Kaya lang, pag mayroon pong leader sa bansa na yung gawing normal ang pagpapatay ng tao o pagmumura, pagsasalita ng bastos o pagsasalita ng evil, so parang hindi maganda sa bansa, lalo tayong hindi pagpapalain ng ating Panginoong Diyos na tagapaglikha. Kaya nais ko pong mamulat ang bawat isa ngayon dahil ipapakita ko sa inyo itong video, no? Napakaiksi lang ito. Panoorin niyo, mga kalahi, no? Yun na. Tapat yata ako ng Vice President. Tapos patayin ko yung Presidente. Di patas lang ngayon. Or I will ask my daughter to run, and I will run as Vice President. Tapos sabihin mo ako sa inyo, give me. So yun, no, mga kalahi, no? Maiksi lang yan. Kaya lang, talagang hindi naman natin masasabi yan na yan po'y AI or edited. Talagang marinig talaga natin na yun talaga boses talaga po ito ni former President Rodrigo Roa Duterte. Parang plano talaga plano na talaga
na siya po tumakbo sana ng Vice President. Kaya lang hindi po ito kinagat ng taong bayan. Kaya sa survey parang hindi siya tinanggap, no? O parang ang mga tao talaga ay nagsawa sa ganyang klaseng pamumuno. Yun ang nangyari. O kaya hindi talaga siya hindi siya tumakbo at hindi siya vice, no? Ang ginawa ng vice yung anak niya, yung daughter niya na si Sara Duterte. Gusto sana niya daw na tumakbo ng presidente ang kaniyang anak, tapos siya ang mag-vice. Hindi naman ito kinagat ng madlang people, no? Hindi ito kinagat. Kaya sa survey, bangsat. So parang hindi natuloy. So ang nagiging nangyari ay ito po si Sara ay kumbaga nakipag-usap kay Bongbong na gawing vice president. Na yun. Pag unit team na, kasi tandem yun, pula at saka green na tinatawag unit team, mga loyalist at saka yung mga Duterte supporters naghalo-halo o nagkaisa, kaya tinatawag unit team, no? Tapos kinagat ng madlang people sa survey, talaga walang nakatatalo sa kanila. Talagang slide talaga, no? O landslide talaga ang gusto or nais sa kanila na magiging mamuno sa ating bansang Pilipinas, no? Kaya lang dito po kung atin po talagang pag-isipan ng maigi, no? Kung atin pong i-meditate talaga, kapag pag ito po si PBBM ay hindi po talaga niya na pansin na ganyan pa pala yung mga plano, no? Talagang hindi ito magtagal ang inosenteng PBBM, talagang papatayin yun, no? Ay assassinate talaga yun si PBBM. Kaya lang napakatindi naman itong presidente natin, si PBBM, dahil alam naman natin na ito po ay bihasang-bihasa, no? Talagang natitrain talaga or will train talaga ito sa kanyang tatay na si Apulacay, no? Kaya nangyari, dahil matalino talaga itong si PBBM, napakakalmado, napakamaingat, yun, no? Talagang dinakip, hinuhuli doon po sa Villamor Service itong si Rodrigo Roa Duterte. So kinulong. So parang kumbaga ang puwersa ng mga Duterte, no? Parang kinunan ng napakalakas na kamay para hindi talaga makapag-mobilize para naman ay pabagsakin ang gobyerno ni PBBM. Yun, no? So yun ang nangyari, no? Kaya pala, no, ito pa pala talaga ang totoong plano sa mga Duterte. Kung maisip natin, no, pag natuloy talaga, kung tuloy-tuloy lang talaga yung ni Sara at saka Bongbong, hindi natin alam, baka naman i-assassinate yun, no? Walang malay yung si PBBM, napapatayin pa pala siya dahil yung katandim niya, yung tatay ay may planong papatayin para ay sa kanila naman ang kapangyarihan as president. So magiging presidente itong vice president dahil siya naman talaga ang successor pag mawala ito, pag mamatay itong kasalukuyang presidente. Kaya lang napakautak at matalino, napakaingat, at saka kumbaga para sa akin ay mayroon talagang gabay at patnubay, no, sa kataas-taasan, no, sa may kapal, dahil kung wala yung patnubay at gabay, talagang maagang mabangkay itong si PBBM. Kaya lang may talaga, no, may tinatawag talaga na divine intervention, no, na hindi talaga siya mawawala o ma-assassinate. Kasi talagang gusto ng Diyos na ipagpatuloy talaga ang kaniyang pamuno, no? Yung kaniyang pamuno ngayon talaga ay hindi ka papatayin, no? Yan ka talaga, ikukulong ka, ikakasuhan ka, tapos ikukulong, talagang i-disiplina ka talaga sa loob ng kulungan. So bigyan ka talaga ng panahon na mabuhay, bigyan ka ng araw, mga taon, para ikaw po'y magsisisi. Yun naman talaga ang kailangan, no? Hindi naman pwede na patayin mo lang kaagad yan. Lahat naman tayo'y may kasalanan, lahat naman tayo'y sinners, no? Kaya nga kung hindi natin bigyan ng pagkatataong magbago, ipatayin natin, paano yan magsisisi? Yun naman talaga ang kailangan ng Diyos, na bigyang pagkakataon para na may magsisi at magbalik loob sa Kanya. Kaya ayaw ng Diyos ng Kaniyang klaseng paraan na patayin ng mga tao or mayroong death penalty, no? Kaya mga kalahi, no, ito po yung mga informasyon na ating pong hinahatid sa inyo dahil tayo po ay magpatuloy sa ating pong pagbabalita, no, sa ating pagkukomentaryo, no, dito po sa Kalahing Saban, no. Tuloy lang po tayo mga kalahi, at huwag kayong magsawa, no. Sundin ninyo ang itong natin, no, itong video natin, no, at huwag ninyong kalimutan mag-likes at saka mag-subscribe sa Kalahi Saban Vlog, no. Kaya mga kalahi, no, yun talaga, yun na ang
pinabot ko sa inyo, no. Buti, no, na ang atin pong presidente ay mayroon talagang guidance, no, divine guidance na kumbaga parang maiwasan, no, darating na kamatayan sa kaniyang buhay. Kaya lang wala, no, kasi pag alam ninyo mga kalahi, walang hanggang ngayon, no, kahit marami pang nagpaplano, kung nagpaplano po talaga itong mga Duterte dahil yung mga ano talaga, yung threat talaga na nangyari sa bunganga galing po ni BP Sara, tapos Basti Duterte na talagang isa lang ang ulo na kailangan nila, ang ulo lang daw ni PBBM. Yun talaga, no, yun talaga laging binabanggit, yan laging threat. Tapos deny sila ngayon dahil sa dahil diyan sa sa trial sa impeachment. Ngayon na hindi talaga 'yun kasi totoo talaga na i-assassinate yung presidente. Kaya lang hindi nila nagawa dahil hindi ito ipinanganak kahapon ang presidente. Hindi ito bobo at hindi mahina ang pag-uunawa nito. Kaya kahit saan siya magpunta, tuloy-tuloy ng trabaho. Akala natin na pwede natin i-sniper, no? Hindi pala pwedeng ma-sniper mo itong presidente natin dahil na bago siya dumating sa lugar na yan ay nakapwisto na ang mga sniper, yung mga soldiers. So kaya walang nagawa hanggang ngayon ang nagpaplanong i-assassinate ang ating mahal na presidente. So dito na lang tayo mga kalahi, no? At sana magpalain kayo ng may kapal. At wag niyo kalimutan, sundin natin ang gobyerno, no, the government under the administration of PBBM, dahil pag tayo po hindi sumunod, hindi mag-ubi, hindi natin sinusunod ang Diyos, dahil walang gobyerno na hindi tatag ng Diyos. Lahat ng gobyerno ay tatag ng Diyos, no? Yun ang paniwalaan ninyo. Yun ang nakasulat sa Romans chapter 13 verse 1 up to 6. Makikita natin diyan kung gaano kahalaga ang gobyerno ng mga leader sa bansa. God bless everyone.